Pasasarap sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, panibagong buwan na tayo ngayon. October na, di ba guys? So, ngayong October, meron tayong bagong series na pag-aaralan. At ito yung tinatawag na Real Talk, Faith on Display. So, ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin daw nito, ito yung ating pananampalataya na hindi lang dapat naririnig o sinasabi, kundi dapat itong nakikita at pinapamuhay sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Maraming kabataan ang naniniwala kay Kristo pero hindi. Pero ang tanong, nakikita ba yung faith natin? Minsan sa school, minsan sa social media, pangatlo sa ating mga kaibigan, at yung pang-apat sa pagkaranas natin ng failure. So, dapat, ayun yung apat na bagay na pag-aaralan natin ngayong buwan. So, una sa school, pangalawa sa social media, pangatlo sa friendship, at pang-apat sa failure. Every time nakakaranas tayo ng failure. Isang recap lang doon sa apat na yun. Dito sa faith in school, malalaman natin dito na kahit sa pag-aaral ay para sa Panginoon. Hindi lang ito tungkol sa grade, kundi tungkol sa excellence na may puso para sa Diyos. Sa social media, malalaman natin sa panahon ng like, share, at followers, paano natin ipapakita ang pananampalataya natin through online. Tuklasin natin kung paano maging ilaw at asin kahit sa digital world. Pangatlo, sa faith in friendship, yan, sabi dito, pag-usapan natin kung paano pumili ng tamang kaibigan at paano rin tayo mismo magiging mabuting kaibigan na nagdadala kay Kristo sa iba. Yung pang-apat, yung faith in failure, matutuklasan natin dito na hindi lahat ng plano natin nagtatagumpay pero matututunan natin na kahit sa pagkatalo, kabiguan, may ginagawa ang Diyos na mabuti at may layunin siya sa bawat sitwasyon ng ating buhay. So ngayon, umaga, ang aaralin natin, ngayong hapon, ay yung faith on display o faith in school. Yan. So sabi dyan sa verse, sabi sa Colossus 3:23, ito yung main verse natin sa topic natin ngayon. Ayan yung topic natin faith in school. So ito yung main verse. Ano man ang inyong ginagawa, gamitin nyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So, lahat ng gagawin natin, dapat lagi nyo isipin na ito ay para sa Panginoon. Pangalawa, sabi nyo sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Every time na may mabuti tayong ginagawa sa ibang tao, doon tayo magliliwanag. At makikita nila na may Diyos sa buhay natin. So, lagi niyong tatandaan yung verse na yan. So, yan. Dito sa lesson natin, meron tayong tatlong bagay na dapat matutunan bilang estudyanteng Kristiyano. Una, paano mo mapapakita ang iyong pananampalataya sa loob ng paaralan? Ano-ano mga struggle na hinaharap natin sa paaralan? Anong salita ng Diyos ang makakatulong para mapagtagumpayan natin ang mga ito? Taas muna kami dito lahat na nag-aaral. So majority, di ba? Majority lahat nag-aaral. So, maaaring makarelate tayo dito sa topic na to. Sige, simulan na natin. Yung una, yan yung tatlong bagay na matututunan natin after matapos nung topic na to. So, yan yung una, how to show your faith in school. O kung paano natin mapapakita ang ating pananampalataya sa eskwelahan. Sabi dito, bago daw tayo pumasok sa school, ang lagi daw natin naiisip ay yung mga assignment, quizzes, project, exam. Pero alam nyo ba na ang school ay hindi lang lugar ng pag-aaral. Ito rin daw ay lugar o pwede natin tawagin na training ground bilang mga mananampalataya ni Kristo. Sabi dito, masusubok kung paano natin isasabuhay ang ating pagiging Kristiyano o kung paano tayo magiging ilaw at asin sa gitna ng campus life. So, ayan. Etong isang
Etong tanong na to, how to show your faith in the school. So, eto yung una. Through your character and integrity. Yan, sa pamamagitan daw ng ating ugali at integridad. Alam nyo ba, alam nyo naman kung anong dapat ugali yung ipakita natin sa paligid natin sa school, di ba? Sa mga teachers, sa mga classmates natin, tayo ba dapat yung nagsisimula ng gulo? Hindi. Tayo ba dapat yung pinakamalakas magmura? Hindi po. Hindi po. Ano, pinakamahina lang? Hindi. Siyempre, dapat hindi tayo malakas magmura sa school bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ba dapat yung mga snobber o hindi namamansin? Hindi po. Yan. So, dapat hindi tayo ganun, ha? So, dapat tayong maging maayos, makitungo sa mga classmate, teacher, at sa ibang tao sa school. At yung isa, yan, unang-una yung character, tsaka yung pangalawa, integrity. So, yung integridad daw, ito daw yung malalim na uri ng pagsasabi ng totoo o pagiging tapat. Yan, ito yung ugali na tapat ka, hindi dahil tinanong ka lang or walang nakakita sa'yo. Dapat kahit walang nakakita sa'yo, tapat ka pa rin sa ginagawa mo. Ayun yung integridad. Sabi pa dito, and example nito, sa exam. Yan, madalas yung teacher, kapag may exam, anong ginagawa ng teacher? Nagbabantay. Pag nakalingat yung teacher, anong gagawin ng estudyante? Yun, magkokopyahan. Ganun ba kayo? Hindi po. Uwi. Di nga. Yan. So, dapat hindi tayo ganun. Kahit hindi nakatingin yung teacher, dapat maging honest tayo. Doon masusubok yung integridad ng bawat isa. Yan. Sabi dyan sa verse dyan, no? Sa Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat ay pinag-aarian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. So, kung ikaw tapat ka, meron kang peace of mind. At kung ikaw, mali yung ginagawa mo at alam mong mali yun, tandaan niya, balang araw, malalantad yan. At yung ibig sabihin nun, may parulsa na nakalaan para sa bagay na yan. So, dapat tayo ay maging tapat sa ating school. Huwag tayo mangungopya, hindi porket wala yung teacher. Diba? So, dapat mag-aral tayo bago pa yung exam. Para pagdating ng exam, hindi natin kailangan mangopya para lang makapasa. Amen ba tayo doon? Hindi po. Ha? Okay. Sige. Una, through your character, so kailangan natin ayusin yung ating pag-uugali at yung ating integridad. Isang way yan para mapakita natin na tayo ay may faith. So, pangalawa, yan, true love and respect. So, sabi dyan, sa pamamagitan ng pagmamahal. Yan, pag-ibig sa bawat isa. So, eto, hindi ito yung yung sinasabi pagmamahal dito, hindi ito yung dahil nasa school kayo, ito, napaka-uso na ito, napaka-normal sa mga estudyante na ito na, ay, nasa school ako. Kailangan ko daw ipairal yung pagmamahal. Yun, crush ko yun, Pogi ni Kuya. Di ba? Hindi ganun yun, So, hindi yun. Hindi yun yung pagmamahal na tinuturo sa atin ni Kristo. Ito daw yung dapat, meron tayong concern sa bawat isa at meron tayong respeto. So, yun yung pagmamahal na gusto ituro sa atin ng Diyos. Yan. Sabi dito, sa school kasi, may iba't ibang ugali ng tao dito. May mabait, may mga bully, may mahirap pakasamahan, pero bilang anak ng Diyos, tinawag tayo na magmahal kahit mahirap. So, dapat matuto tayo magmahal kahit hindi kaaya-aya yung mga classmate natin. So, dapat maging malinaw tayo dun, Hindi porket malakas siya magmura, bilang anak ng Diyos, anong gagawin natin? Mas lalakasan niyo yung pagmumura nyo? Hindi dapat, di ba? Dapat ipakita nyo na kahit malakas siya magmura, pakita natin yung love pa rin sa kanya. Hindi yung porket minura ka, mumurahin mo din. Diba? So, dapat sa atin nagsisimula yung pag-ibig na nanggagaling sa
ating Diyos. Amen ba tayo doon? Amen. Yan, no? Sinabi dyan, no? Tinawag ng Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring mali yung verse. Makipagpuklat kayo sa akin sa 1:13:35. 1:13:35. Kala ko unang. Wala. 1:13. 1:13:35. Ayan, no, sabi diyan, sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So tandaan nyo, isang way para mapakita na merong faith ang bawat isa ay yung pagmamahal sa bawat isa. Amen tayo doon? So, kailangan ba natin murahin yung mga classmate natin mga kulit? Hindi po. Ayan. Pwede natin sila pagsabihan in the nice way. Di ba? So, next. Ito, yan. Ito. True excellence in studies. So, sino mga top-notcher dito? Si Yen. You know. Sino mga medyo matatalino talaga? Si Yen na din. Yan. So, tandaan nyo na ito, encouragement sa bawat isa. Tandaan nyo na walang mahinang Kristiyano. Amen ba tayo doon? Amen. Kasi, alam niyo ba na yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay isa sa pinakamahirap gawin? Pero nagagawa natin, di ba? So, kung yung pag-aaral pa ng kung yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagagawa natin, ano pa kaya yung mga subjects sa school? Napaka-basic na lang yan. Amen ba tayo doon? Amen. Ang susi lang yan, huwag lang tayo maging yun, nakuha nyo agad. Minsan kasi yun yung nagiging hindrance sa atin. Di ba? Hindi naman tayo mahina eh. May aking talino tayo, kailangan lang natin pagyamanin at huwag tayo maging tamad. Amen ba tayo doon? Amen. Yun. So, yun yung tatlong bagay na pwede natin gawin para mapakita natin na tayo ay may faith kay Kristo. Sabi dyan sa Colossus 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So, ibig sabihin, kahit sa school, kahit sa mga subject na ginagawa natin, gawin natin na ito na parang kay Kristo natin ginagawa. At every time na iniisip natin na ito ay para sa Diyos, syempre lagi natin ibibigay yung best para sa Kanya. Amen? Amen. Next. Ito naman yung mga common struggle in school and God's work to overcome it. Yan, ito yung mga nararanasan natin na naging struggle natin sa school. Madalas, sigurado may mga nakaka-experience nito at minsan, tayo pa yung nagiging dahilan ng mga bagay na to. So, una, yan, peer pressure o pakikisama sa mali. Ito yung tipong ginagawa mo yung isang bagay kahit hindi mo gusto o labag sa loob mo. Minsan, nagagawa mo ito dahil para maging in ka sa barkada, kasama dyan yung pag-inom o pangungopya para makapasa. At minsan naman, may ginagawa kang bagay na hindi maganda dahil lang uso. Nararanasan niyo ba yon? Di ba minsan may mga ganon? Ayoko mag-inom pero gusto ko sumama sa barkada ko na yun eh. Sa mga classmate ko na yun eh. Baka kasi pagka hindi ako sumama, asarin nila ako. Sige, inom na lang din ako. Tama ba yon? Di ba? So hindi. Di ba? So huwag tayo magpadala sa peer pressure o pakikisama sa mali. Sabi dyan sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kaloob. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ng Diyos, huwag makikiayon sa takbo ng mundo. Bilang anak ng Diyos, tayo dapat yung umakay sa kanila at hindi sila yung aakay sa atin. Amen ba tayo doon? Amen.
Sino yung mga anak ng Diyos dito? Say amen nga. Yun. Nakakatuwa pakinggan. Pero pagkarating sa school, so kailangan natin ipakita yung amen natin. Hindi pwedeng puro lang salita. Dapat makita sa gawa. Next. Ayan. Stress and pressure from studies. Yan. Sino yung napapagod na sa school? Si Yenyen pa rin. Sino napapagod na sa school? Kumbaga parang paulit-ulit na lang yung school. Ha? Talaga? Ayan, sino yung mga napapagod na sa school dahil sa project, recitation, reviewer, at mga deadline na dapat tapusin? Diba? Minsan makakaramdam talaga tayo ng mga ganyan. Siguro, kahit yung mga ate, kuya natin, nakaramdam dati niyan. Pero, ang susi dyan, huwag kang susuko. Siyempre, huwag kang susuko. Ngayon, gusto kong tanongin, sino na yung mga tapos na mag-aral dito? O, tignan niyo yung mga tapos na mag-aral. Gusto ko mag-raise kayo ng hand, yung mga tapos na mag-aral. Ayan. Mga tapos na mag-aral. Ngayon, ang tanong ko, sa mga tapos na mag-aral, sino yung, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na pag-aralin kayo, sino yung gusto ulit mag-aral? Sa mga tapos na mag-aral? Ha? Ako personally, kung ako bibigyan ng pagkakataon mag-aral, mag-aaral ulit ako kasi napaka-sarap mag-aral. Sa ngayon, nahihirapan kayo, pero once na matapos niyo yung pag-aaral, tapos tutungtong kayo sa pagtatrabaho, isipin niyo, sarap mag-aral pala. Dapat nag-aaral ako na maigi noon. Di ba? So, habang bata kayo, na meron kayong naririnig na ganito, mas pag-igihan niyo sa pag-aaral dahil kasi after niyo mag-aaral, hindi na kayo mag-aaral muli at magtatrabaho na kayo. Doon niyo marirealize na ang dami niyong pagkukulang doon sa panahon na nag-aaral kayo. So, ngayon, galingan niyo at bigyan nyo ng karangalan yung Diyos every time na may ginagawa kayo sa school. Amen ba tayo doon? Sabi dyan sa Pilipos 4:6-7, huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at sa kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo. Yan. Sabi sa Pilipos, wag tayong mabalisa, bagkus hingin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ng panalangin. At kung gulong-gulong ka na sa school, lagi niyong tandaan na sa Diyos natin matatagpuan yung kapayapaan. So, kung napapressure kayo sa school, lagi niyo lang ipag-pray yan. Dahil kasi lahat naman tayo makaka-experience niyan. So, kung hindi ka napapressure, ibig sabihin, anong klase kang estudyante? Maari yun, di ba? Kung tandaan niya na magandang sa inyo na napapressure ka, ibig sabihin meron kang gusto ma-achieve o may ginagawa ka sa school, kaya ka napapressure. So magandang sa inyo. So next natin ay yung bullying or rejection. Sino yung mga bully dito? O sino na lang yung mga nabubully dito? Ah. Ayan. Ayan, sabi dito, guys, sabi dito, hindi talaga madali maging tagasunod ni Kristo dahil once na mag-try ka mag-share sa mga classmate mo, andyan yung lolokohin ka, asarin ka nila. Pero kung isipin mo, wala namang mali sa ginagawa mo. Di ba? Kung isipin nyo, wala namang mali sa pag-share ng Word of God, di ba? Pero kung i-reject ka nila at ibubuli ka nila dahil doon, hindi mo yung kawalan o hindi ka dapat ma-discourage sa bagay na yan. Dahil sabi dyan, sa Mateo 5:11-12, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So,
Tandaan nyo, every time na magta-try kayo na mag-share ng Word of God sa mga classmate nyo o sa tao sa school, tandaan nyo kung kahit ano maging result nun, natutuwa ang Diyos sa buhay natin. Amen ba tayo doon? Tandaan nyo na kung makaranas man tayo ng bullying or rejection, dapat tayo magalak. Diba? Dahil naranasan din yan ng mga naunang propeta sa atin or mga naunang tagasunod sa atin. Ibig sabihin, kung naranasan nila at naranasan natin, ibig sabihin, nasa tamang landas tayo. Amen ba tayo doon? Kasi tandaan nyo na kung kayo yung estudyante na hindi binubuli o hindi kayo nakakaranas ng rejection, baka wala tayong ginagawa para kay Kristo. So, dapat nyo tandaan na sabi nga sa verse ng Colossus 3:23, ano man yung ginagawa natin, gawin natin ito na parang sa ginagawa natin ito para sa ating Diyos. Diba? So, amen ba tayo doon? Amen. Amen. So, talo na tayo sa pangatlo. Ito yung how to stand in faith o paano tayo magiging matatag sa ating pananampalataya o paano tayo mananindigan sa ating pananampalataya. Yan. Sabi dito, una, be rooted in God's Word. Patapos na tayo, guys. Sabi dyan sa Joshua 1:8, huwag mong kakaligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. So, para maging matatag tayo sa ating pananampalataya, isang bagay na kailangan natin gawin, lagi tayong magbasa ng Biblia. Amen ba tayo doon? Sino nagbabasa dito? Uy, walang amen. So, praise God para sa mga nagbabasa at sa mga hindi. Itong isang bagay na to, dapat nyo malaman na every time nagbabasa tayo ng Word of God, hindi makikinabang yung ibang tao dito, kundi tayo ang makikinabang dito. Dahil every time na nagbabasa tayo ng Word of God, magkakaroon tayo ng knowledge, o magkakaroon tayo ng espiritu na binigay ng ating Diyos upang every time na meron tayong mararanasan sa buhay, magagamit natin ito. Amen ba tayo doon? Amen. Pangalawa, so una, dapat magbasa tayo ng Biblia. Palagi. Pangalawa, eto, pray continually. Palagi kayo manalangin, sabi sa 1 Thessalonica 5:17. So, ang tanong, sino nananalangin dito? Yan, nakakatuwa. Diba? So, kung isipin nyo, pumunta kayo dito nang hindi kayo marunong mag-pray. Amen ba tayo doon? Pero ngayon, kahit paano, natututo na kayo mag-pray. Minsan, meron din mga kabataan na araw-araw talaga nagpa-pray or kada kakain, kada matutulog, kada aalis ng bahay, nagpa-pray. Diba? Ibig sabihin, natututo na kayo unti-unti. Diba? Tinuturuan kayo ni Lord na manalangin palagi. Naunawaan niya na kung ano yung kahalagahan ng pananalangin. So, kanina, sabi, dapat maging rooted tayo ng Word of God. Magbasa ng salita ng Diyos. So, ito yung salita ng Diyos na maaring tumulong sa atin pagdating ng araw. At pangalawa, yung pananalangin na kung saan may ipapahayag natin yung sa loobin natin sa ating Diyos. At yung pangatlo, ito yung pangatlo, para maging matatag ang ating pananampalataya. Yan, find strength in fellowship. Sabi sa Hebreo 10:24-25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kakaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So, praise God para sa mga kabataan nandito ngayon dahil kasi isang way to para tayo ay maging matatag o lumago ang ating pananampalataya. Yung pagdalo nyo ngayon dito, isang way yan para mas makakilala kayo sa ating Diyos, mas maging kapalakasan nyo ang bawat isa. Diba? Kasi nakakatuwa na yung kaibigan nyo, kasama nyo umaatid para malaman ang salita ng Diyos. Amen ba tayo doon? Amen. Amen. Masaya ba kayong kasama nyo ang bawat isa? Opo. Yun, no? Okay? Sige, yung pang-apat, eto. Be a light and testimony. Sabi sa Pilipos 2:15, upang kayo maging ulirang anak ng Diyos, matuwid, at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan, baluktot at masama,
Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Ayan, sabi dito, dapat anuman ang ginagawa natin, dapat magliliwanag tayo. Hindi yung pasikat hindi dapat tayo, kailangan daw magliwanag, kailangan ko magpasikat, kailangan ko maging Jollibee, bida-bida. Hindi ganun Sabi dito, dapat sa mundong puro kasamaan ang ginagawa, merong ikaw na gumagawa ng kabutihan at doon ka magliliwanag. Ang buhay mo na yan ang magiging testimony sa ibang buhay. Amen ba tayo doon? Amen. Amen. So yun yung isang paraan para may pahayag yung Diyos sa buhay natin, maging living testimony sa bawat isa o sa ibang tao. So dapat maging malinaw tayo doon. Bilang pangwakas, bilang konklusyon, sabi dito, ang school ay hindi lang lugar ng pag-aaral kundi mission field din natin. Hindi aksidente nandiyan ka sa section mo o sa classroom mo, may purpose ang Diyos kung bakit ka nandyan. Para maging ilaw at asin. Kaya sa bawat assignment, exam, pakikitungo sa klase, at maging teacher, ipakita natin ang ating faith kay Kristo. At sa gitna ng lahat ng struggle natin, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil ang Diyos ang ating lakas at tagumpay. Tayo manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami pinagpapasalamat sa inyong itinuro ngayong hapon na ito, Panginoon. Nawa ang bawat isa nandito ngayon, Lord God, ay tunay na may pamuhay, Lord God, ang inyong salita, Panginoon. Tunay na maging matatag ang bawat estudyanteng nandito ngayon, Lord God. At may apply namin ito sa aming buhay at sa aming eskwelahan, Panginoon. Lord, tulungan niyo yung mga kabataan ito, Lord God, na maunawaan pa nila ng lubos, Lord God, ang aming topic na ito sa aming cell group, Panginoon. Lord, nawa ang bawat isa, Lord God, ay tunay na mabigyan ka ng kapurihan sa mga susunod pang araw, sa mga susunod pang linggo, Lord God. May taas ang inyong pangalan sa aming buhay, Lord God, at makilala nila, Lord God, na merong faith sa bawat kabataan na nandito ngayon, Lord God. At hindi lamang po sa salita, kundi sa gawa, Panginoon. Maraming salamat po. Gabayan niyo pa po ang mga oras magdaraan. Ikaw lamang po ang may taas sa aming kalagitnaan. In Jesus' mighty name, Amen. So,